Ang dating malamig at napakagandang dalaga na tinitingala sa buong paaralan at maraming lalaking lumuluhod sa kanyang paanan ay bumagsak ng husto na kahit ang mga taong tambay ay umiiwas sa kanya. Dahil sa mundong ito kung saan lahat ay nagigising na may spirit weapon, ang nakuha niya ay ang pinakawalang kwenta. Unti-unting lumayo ang lahat sa kanya at itinuring siyang parang maruming basahan. Ngunit si Han John, sa kabila ng lahat ng pagtutol, ay piniling makipagkontrata sa kanya. Lahat ng nakakita ay iniisip na nababaliw na siya. Pero ang hindi nila alam, sa mismong oras na naiselyo ang kontrata, ang babaeng dating tinutokso bilang E-rank na talunan ay biglang nagbago at naging isang SSS-ranked spirit weapon, isang sinaunang banal na gamit, ang Fushi Zither. Ilang dekada na ang nakalipas ng salakayin ng napakaraming insekto ang Blue Star. Para mabuhay, natutunan ng sangkatauhan ang kakaibang sining na tinatawag na spirit contract. Kapag tumuntong na sa tamang edad, bawat babae ay nagigising bilang isang spirit weapon. Samantala, ang mga lalaki naman ay nagigising na may spirit talent, at sila ang nagiging spirit masters na gumagamit ng mga weapon. Magkasama nilang nilalabanan ang nakakatakot na banta ng mga insekto. Dumating ang araw ng taunang awakening ceremony sa Shinting Academy. Isang dalagang nakayuko ang bumaba mula sa entablado, litaw ang lungkot sa kanyang mukha. Ang nakuha niya lang ay isang simpleng C-ranked spirit weapon, isang horse-laying blade. Nang makita ito, mas lalo pang kinabahan si Han John. Kasi, kaka-transmigrate lang niya sa mundong ito at wala siyang ideya kung anong spirit talent ang kanyang makukuha. Sa sandaling iyon, isang maganda at inosenteng tingnang dalaga ang umakyat sa awakening platform. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa awakening stone. Biglang may pulang liwanag na sumiklab pataas sa langit. Unti-unting nawala ang kanyang anyo. At sa ilang saglit lang, nagbago siya at naging isang matalim at makinang na sibat. Tumayo agad ang guro na nagre-rehistro at sumigaw ng may galit, Xiao Mei, S-ranked spirit weapon, blood-washed silver spear. Mga katangian, immortal aura, everlasting essence. Sa mismong sandaling iyon, nabalot ng pagkagulat ang buong bulwagan. Matagal nang hindi nakakakita ang Academy ng isang S-ranked awakening. Lalong ikinabigla ng lahat ng malaman na mayroon pa itong dalawang katangian. Ganito pala kabigat ang halaga ng isang S-rank. Pagkatapos niyang magising, nilapitan ni Xiaomi si Han John at malamig na sinabi, Han John? Tapos na tayo, magkaiba na ang ating mundong ginagalawan. Mula ngayon, huwag mo nang subukan na lumapit pa sa akin. Umalangaw-ngaw ang Holocagon sa paligid, ngunit nanatiling kalmado si Han John. So what kung S-rank siya? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang nakaraan, kung saan ang dating may-ari ng katawan ay ginawa ang lahat para kay Xiaomi, ibinigay niya ang lahat ng walang kahit anong kondisyon, ngunit kahit ganun na ang kanyang ginawa, hindi man lang siya pinahalagahan ng dalaga, bagkus, ang kapalit ng ginawa niya ay puro suntok, sipa, pang-aalipusta at kahihiyan ang isinukli sa kanya. Sa buhay na ito, nanumpa siya na hinding-hindi na siya magmamakaawa sa babaeng mapanlin lang na iyon. Ngunit hindi tumigil ang pang-aasar ng mga tao sa paligid. Han John, talunan, tigilan mo na. Isang manok na tulad mo ba'y pwedeng umabot sa isang phoenix? Itigil mo na ang walang kwentang pangarap mong iyan. Napakunot ang noo ni Han John. Mga sip-sip na walang kwenta. Paano kung ang makuha ko ay higit pa sa S-rank? Napailing si Xiaomei. Higit pa sa S-rank. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sa mismong sandaling iyon, tinawag ang pangalan niya mula sa awakening platform. Hindi na siya nagsalita at agad na lumakad papunta roon. Maging siya, gusto ring malaman kung anong spirit talent ang kanyang matatanggap. Ngunit laking gulat niya, napakatagal na lumipas at wala pa ring nangyayari. Nanatiling walang reaksyon ang awakening stone. Napahalakhak si Xiaomei. Sabi ko na nga ba, puro kay abangan lang ang alam mo, kahit ang awakening crystal ay nahihirapan na matukoy ang kakayahan mo, tapos ang lakas pa ng loob mong magsabing lalampasan mo pa ang isang S-rank. Nakisabay pa ang mga tao sa panunukso. Tama si Xiaomei, magaling talaga siya pumili. Sino ba naman ang makikipagrelasyon sa ganyang talunan? Pero bago pa sila matapos, biglang may sumabog na nakakasilaw na gintong liwanag sa langit. Nabaha ng liwanag ang buong lugar. Napatigil ang lahat, nakatulala sa sobrang lakas ng enerhiya. Isa ba itong S-rank? O baka SS rank?
Bulungan ng mga tao. Hindi nagtagal, bumagsak mula sa kalangitan ng gintong buhawi at nilamon ang buong awakening platform. Pagkatapos, lumabas ang resulta, Han John, SSS Rank Spirit Talent, Divine Resurrection. Napatulala si Xiaomei, imposible itong mangyari, papaanong ang isang katulad niyang basura ay nakakuha ng kakayahan na SSS Rank Divine Resurrection. Ang SSS Rank Spirit Master ay bihira at lumalabas lang minsan sa isang siglo. Paano nagawa ng tulad niya na makuha ito? Ang mga lalaking kanina lang nang aasar sa kanya ay napasinghap at napuno ng inggit. Ang mga babae naman ay halos mabaliw, nagtakbuhan papunta sa kanya. Piliin mo ako, kuya. Ako ay A-rank battle axe, perpektong bigat at balanse. Han John, ako naman. B-rank twin spirit rings ako. Baka hindi ako pinakamalakas, pero may talent ako, at may 360 cosplay costume. Pero nanatiling malamig si Han John. Mga payaso, wala kayong silbi. Pabigat lang kayo sa espada ko. Binuksan niya ang personal panel at tiningnan ang kanyang stats. Nang makita ang nakakabaliw na kakayahan ng kanyang SSS rank talent, napangiti siya. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na malakas mula sa simula. Biglang bumalik si Xiaomei, nakangiti ng pilit. Han John, aminin ko, medyo naging masakit ang mga sinabi ko kanina. Pasensya ka na, pwede bang tayo na lang ulit? Kung gusto mo pwede kang pumunta sa kwarto ko mamayang gabi. Ako na ang baalang magpabalik ng buong lakas mo. Kung papayag kang makipagkontrata sa akin, papahawak ko na ang kamay ko ngayon din. Napakunot ang noo ni Han John. 2 taon silang magkasama noon, at ngayon lang siya pinayagan hawakan ang kamay. Dahil hindi siya sumagot, nagpatuloy si Xiaomei. Hindi ka pa rin kontento. Sige, baka pwede kitang halikan. Isang beses lang, ha? O baka pwede mong lampasan ang linya, isang beses lang. Pero hindi na siya pinansin ni Han John. Ang isip niya ay nakatuon na sa paggamit ng kanyang divine insight para maghanap ng karapat-dapat na spirit partner. Akala ni Xiaomei ay nagdadalawang isip lang siya, hindi ba sapat sa'yo ang isang beses lang? Okay sige, kahit araw-araw pa, kahit araw-araw Karen pumunta sa kwarto ko kapag ninanais mo. Han John, ayos ba yon? Nagtaasan lang ng kilay ang ibang babae. Tama na, Xiaomei. Hindi na maloloko si Han John sa mga pa-innocent mo. Ikaw mismo ang nang iwan sa kanya parang basura kanina, tapos ngayon gagapang ka pabalik. Wala kang hiya. Kung nagising lang si Xia Yue bilang isang B or A rank, siguradong wala kang kwenta. Dahil sa kung pagandahan lang ng itsura at katawan, walang-wala ka sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatayo si Xia Yue sa gitna ng mga tao, nakayuko at tahimik. Sa mundong ito, kapag wala kang lakas, kahit gaano ka pa kaganda, wala kang halaga. Napalibutan ng pang-aasar at bulungan, hindi na napigilan ni Xia Yue ang luha. Rank lang naman ang nakuha ko, bakit nila ako tinatrato ng ganito? Hindi na niya nakayanan at tumakbo siya palayo, umiiyak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumangga siya kay Han John. Napakapit siya sa kanya at kusa siyang nasalo ni Han John, niyakap ang kanyang payat na baywang. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Maingat na nagtanong si Han John, pero nang makita niya ang mukha ng dalaga, nanlaki ang kanyang mga mata. Xia Yue, A-rank spirit, Foxy Zither. Walang katangian, pero may nakatagong, divinity, na hindi pa nagigising. Isa ito sa 10 sinaunang banal na sandata. At sa mundong ito, tinuring lang nila itong A-rank. Biglang namula ang dalaga at nahihiyang humingi ng tawad sa ating bida. Pero marahang ipinatong ni Han John ang kamay sa ulo niya at sinabi, Xia Yue, gusto mo bang maging exclusive kong spirit partner? Nagkagulo agad ang mga babae sa paligid. Han John, nasisiraan ka ba? Hindi mo ba alam na kapag nakipagkontrata ka sa isang A-rank, bababa rin ang rank mo? Galit na galit si Xiaomei. Pipiliin mo talaga ang walang silbing yan kaysa sa akin. Fine. Lalabanan kita hanggang sa dulo. Sa sandaling iyon, dumating ang punong guro ng academy. Han John, maghinay-hinay ka. Huwag kang magpadala sa bug zone ng damdamin. Ang kontrata ay seryosong bagay. Ikaw ay may SSS rank talent. Ikaw ang pag-asa ng Dacia.
Ang paglaban sa mga insekto at pagbawi ng mga nasakop na teritoryo ay misyon ng buong sangkatauhan. Tumulo ang luha ni Xia Yuwei habang tumango. Tama ang principal, hindi ako karapat-dapat para sa isang kagaya mo. Bibigyan na sana ng sagot ni Han John nang biglang sumingit ang isang malakas na boses. Ikaw ba si Han John? Ang laki ng gulo na ginawa mo ngayon. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Xiao Mei. Godfather, nandito ka. Pumasok si Zhao Hu na nakasimangot. Narinig ko, may nang-aapi sa mahal kong inaanak. Dahil lang sa pag-awakening ng SSS rank. Habang nagsasalita, hinablot niya agad sa kwelyo si Han John. Gusto mo bang isang tawag lang, mawala lahat ng kontrata mo sa Deep Blue City? Matuto kang umayos, bata. Mapanuyang ngumiti si Xiao Mei. Mag-sorry ka na at makipagkontrata sa akin. Kung hindi, sisiguraduhin ng Godfather ko na wala ka ng lugar dito. Lalong nang dili si Han John habang nakatingin sa mag-amang sobrang desperado. Kayong dalawang basura, iniisip nyo ba talagang may kakayahan kayong magbanta sa akin? Ikaw Xiao Mei, worth it ka ba para sa katulad kong SSS rank? Halos hindi pa siya natatapos magsalita nang magnitngit si Zhao Hu at tinaas ang kamay para sampilan siya ng malakas. Pero agad pumagit na ang principal at hinarang ang kamay nito. Vice Captain Zhao, kalma. Siya ay isang SSS rank awakening. Nai-report ko na ito sa mga nakakataas. Hindi mo siya pwedeng galawin. Galit na tumitig si Zhao Hu sa principal. Fine, palalampasan ko ito. Pero dapat makipagkontrata siya sa walang silbing si Xia Yuwei. Kung hindi, wala na ang deal na ito. Napangiti si Han John. Sige, makikipagkontrata ako kay Xia Yuwei, dito mismo. At wala, kahit sino, ang makakapigil sa akin. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ni Xia Yuwei. Tara, Campus Bell, gawin na natin itong opisyal. Nang marinig ang matatag na tinig niya, muling napuno ng luha ang mga mata ni Xia Yuwei. Pasensya na, hindi ko sinasadyang idamay ka. Ngunit ngumiti lang si Han John. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako ang bahala sa'yo, hindi nila alam kung gaano ka kahalaga. Huwag ka nang mag-alala dahil ipinapangako ko sa iyo na magiging malakas ka at mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Nagsimula ang seremonya ng kontrata. Biglang lumitaw ang mga gintong kadena sa hangin, dahan-daang binalot silang dalawa. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Han John ang kanyang skill na Divine Insight. Isang alon ng init at lakas ang damaloy sa buong katawan ni Xia Yuwei, tumama sa bawat ugat at laman. Sa isang iglap, nabalot siya ng isang kokon ng kulay lilang liwanag. Mula sa itaas ay biglang umalangaw ang isang malalangit na musika, parang bumababa mismo mula sa kalangitan. Sa mga kamay ni Han John, unti-unting lumitaw ang isang makinang at banal na zither. Bigla, rin siyang nakarinig ng boses sa kanyang isipan. Xia Yuwei, pagtatapos ng Contract Spirit Evolution. Grade SSS. Anyong sinaunang banal na sandata, Fushi Zither. Katangian, Divine Will, Blade Heart, Melodic Soul. Kasabay nito, tatlong uri ng musika ang pumasok sa kanyang isipan, isang awit ng labanan, isang tugtuging nakakapagpagaling, at isang suportang pyesa na tinatawag na Dragon Sword. Nanatiling nakatulala si Han John, hindi makapaniwala sa nakita. Ang espiritong ito ay hindi lang basta makapangyarihan, perpekto ito. Walang kahinaan, balanse ang lakas sa pag-atake at depensa. Dahan-daang iminulat ni Xia Yu ang kanyang mga mata matapos magising mula sa kontrata. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang kanyang pag-angat mula E-rank papunta sa SSS. Hindi niya napigilan ang emosyon at bigla siyang yamakap kay Han John. Salamat, Han John. Habang nagaganap ito, matagal nang nawala sa karamihan sina Xiao Hu at Xiao Mei, tahimik silang umalis sa eksena. Godfather, reklamo ni Xiao Mei, kahihiyan ang inabot ko dahil kay Han John. Kailangan mong bumawi para sa akin. Ngumiti si Xiao Hu at nagsalita, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan lang siya sa isang E-rank spirit. Wala na siyang pag-asa, sirang-sira na ang talento niya. Nakahanda na rin ang lahat para sa susunod na pagsusulit. Doon niya malalaman kung ano ang totoong sakit. Pagkatapos, yumuko siya kay Xiao Mei at may kahulugang bamulong, kaya, sweet kong inaanak, paano mo balak akong pasalamatan? Namula ang mukha ni Xiao Mei at mahinhin na tumawa.
Godfather, ang kulit mo naman. Tara na sa dati nating lugar. Doon na lang ako magpapasalamat ng maayos. Samantala, kumalat agad sa buong Deep Blue City ang balita tungkol kay Han John, isang SSS-level talent pero nakipagkontrata lang sa isang E-rank spirit. Habang pinapanood ni Xiaohu ang sunod-sunod na pang-iinsulto at panlalait sa internet, ngumisi siya ng may kasiyahan. Mukhang gumagana ang plano laban sa kanya. Pero simula pa lang ito. Kapag dumating ang totoong pagsubok, doon niya mararanasan ang totoong kalupitan. Masayang pumalakpak si Xiaomi at nagsabi, "Godfather, ang galing mo talaga." Kinabukasan, dinala ni Han John si Xiaoyu sa kantina para mag-almusal. Sa oras na pumasok sila, agad nag-umpisa ang bulungan at tsismisan sa paligid. Napayuko si Xiaoyu, puno ng pagsisisi at nanginginig ang tinig. "Pasensya na, nadamay ka lang dahil sa akin." Ngunit ngumiti lang si Han John at hinaplos ang buhok niya. "Ikaw ang campus belle. Dapat mas kumpiyansa ka. Kumain ka na, kakailanganin mo ng lakas para sa spirit contract assessment. Huwag mong sayangin. At para sa mga tsismoso at nagpapanggap dyan, hayaan mo na." Biglang may tumawag mula sa likuran ni Han John. Lumapit si Xiaomi kasama ang isang lalaking nakatabi sa kanya at mayabang na ngumisi. "Ikaw ba ang sinasabi nilang Han John? Ang SSS rank genius? Hindi ka naman mukhang kakaiba." Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya, "Ako si Wang Lumao, ang bagong spirit master ni Xiaomi." Halos mabilawkan si Han John sa gatas at napaluwa ito. Anong klaseng pangalan yun? Mas bagay pang tawagin siyang Donkey Kong. Hindi napigilan ni Han John ang malakas na pagtawa. Namula ang mukha ni Wang Lumao sa galit at mukhang handa ng makipagbugbugan pero mabilis siyang pinigilan ni Xiaomi. "Lumao, huwag kang bumaba sa antas ng isang taong talunan. Malapit na magsimula ang pagsusulit." Fair na. Hindi nagtagal, matapos ipaliwanag ng guro ang mga patakaran, opisyal nang nagsimula ang Spirit Contractor Assessment. At ang unang pares na tinawag para sa laban ay walang iba kundi sina Wang Lumao at Xiaomi. Dahan-daang bumukas ang napakalaking gate. Huminto ang lahat at halos pinigilan nila ang kanilang paghinga. Mula sa malaking gate, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang insekto. Lumabas ang pangalan nito sa screen, Blackhorn Bug. Test Level 1. Sumugod si Wang Lumao na may matatag na utos. Biglang nagbago ang katawan ni Xiaomi, tuluyang pumasok sa buong spirit contract form. Kasunod nito, nagbago ang sandata ni Wang Lumao at naging makinang napilak na sibat na kulay dugo ang gilid. Biglang sumugod ang dambuhalang halimaw, at mabilis na itinusok ni Juan Lumao ang sandata sa lupa. Kasabay noon, ay mabilis na umiwas at biglang tumalon paitaas. Sa isang malakas na hampas, ang katawan at sibat niya ay nagsanib at nagmistulang gintong kidlat. Isang diretsyong tusok sa tiyan ng insekto, patay agad. Napasigaw ang mga manunood. Grabe, ganito pala ang kayang gawin ng isang S-rank spirit master. Samantala, sa monitor ng assessment center, nakatutok ang mga examiner. Nang makita nilang bumagsak agad ang insekto sa isang tira lang, napasimangot ang commander ng District 1 na si Wei Qing. 2 segundo at kalahati para patayin ang isang Blackhorn. Mahina. Noong panahon namin, saglit lang iyon. Agad siyang tinapik sa noo ng matandang nakaupo sa gitna. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, na sa tuwing ibubuka mo yung bunganga mo pag-isipan mong maigi ang lalabas dyan? Para kang boss kung magsalita, sabihin mo nga sa akin boss, ka ba?" Sa sandaling iyon, nagsalita ang commander ng District 2 na si Lin Jingxian. Mas magaling pa sana ang performance ni Xiaomi. Pero halatang 20% mahina siya kaysa sa inaasahan. Siguro nauubos ang spirit energy niya dahil sa kakulangan ng disiplina sa personal na buhay. Narinig iyon ni Xiaohu at napaubo ng kinakabahan habang pinagpapawisan ng malamig. "Grabe, nasobrahan ba ako kagabi?" bulong niya sa sarili. Samantala, matagumpay na nakapasa sina Wang Lumao at Xiaomi sa Level 7 assessment, tinalo pa ang dating record ng Academy na Level 6 lang. Nagsimulang magtawanan ang ilang estudyante. Nasaan si Hanjan, yung talunan na may E-rank spirit? Ngunit si Hanjan ay nanatiling kalmado habang naglakad papasok sa testing area kasama si Xiaoyu. Hindi agad bumukas ang gate, kaya nagtaka siya.
Biglang sumabog ang pintuan at 10 Blackhorn insects ang lumabas ng sabay-sabay. Napatigil sina Han-jan at Xiaoyu. Bakit 10? Bulalas nila. Mula sa ibaba, nagtawanan ang mga tao. May isa sa kanila ang nagsalita. Pinili pa silang pagdiskitahan. Ayos. Mas nakakaaliw ito. Tumalikod ang examiner at malamig na ipinaliwanag. Depende ang hirap ng pagsubok sa bawat individual. Para sa mga SSS ranked talents, 10 beses mas mabigat ang challenge. Pero ang totoo, matagal nang binayaran ng suhol ni Xiaohu ang examiner. Humarap si Han-jan sa grupo ng mga insekto, hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Sige, halika kayo. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Xiaoyu at naging Foxy Zither, lumutang sa harapan niya bilang proteksyon. Ipinadaus-dos ni Han-jan ang kanyang mga daliri sa mga kwerdas at biglang lumabas ang napakalaking talam ng enerhiya nakita ng lahat. Isang kisap mata lang, tinuluyan ng pag-atake ang lahat ng 10 Blackhorn insects. Patay lahat. Natahimik ang buong assessment field. Isa sa mga guro ang nanlaki ang mga mata, hindi siya makapaniwala na ang isang rank E na spirit ay may taglay na ganoong kalakas na kapangyarihan. Sa observation room, biglang napabangon si Wei Qing. Noong panahon ko, inabot ako ng higit 30 segundo para patayin ng ganong karami. Siya, 1 segundo lang, ngunit dumilim ang mukha ni Zhao Hu. Hindi pa iyon sapat. Hindi pa nakikita ang tunay na lawak ng kakayahan ng isang SSS-level talent. Dagdagan ang hirap. Sandaling nag-isip ang matandang nasa gitna ng panel, saka tumango. Sang-ayon ako. Gusto kong makita kung hanggang saan talaga ang limitasyon niya. Sa sumunod na sandali, 20 itim na insektong. May sungay ang biglang rumagasa papasok sa arena. Pero nanatiling kalmado ang mukha ni Han-jan, walang bakas ng kaba o gulat. Habang gumagalaw ang mga daliri ni Han-jan sa mga kwerdas, ang mga nota ay nagsimulang magbago, bawat isa'y nagiging parang matutulis na talim ng tunog na umiikot sa kanya na tila isang nakamamatay na bagyo. Sa isang iglap lang ng laban, nabura agad ang 20 insektong may sungay. Sabi niya ng mahinahon, yun lang ba? Sobrang hino niyo pa. Biglang napaungol sa gulat ang mga tao. Sinabi niya ba talaga yun ng malakas? Baliw ba siya? Nagyayabang pa siya sa harap ng mga opisyal. Samantala, sa loob ng silid ng pagmamasid, mainit na nagtatalo si Wei Qing kasama ang pinuno ng 3 distrito na si Qiu at ang commander ng 4 na distrito na si Shen Jiki kung sino ang may karapatang kunin si Han Jiang. Pero bago pa tuluyang lumala ang kanilang pagtatalo, may isang lalaking kulay pula ang buhok ang biglang nagsalita ng, kung hindi na daw silang dalawa magkasundo, siya na lang daw ang kukuha kay Han-jan bilang kanyang isang estudyante. Hindi nagustuhan ng dalawa ang sinabi niya kaya sabay ang dalawang sumigaw at minura siya. Hindi na nakatiis ang matanda at sumigaw ito ng malakas at inuutusan ang 3 na manahimik. Wala namang nagawa ang 3 kundi sumunod sa nakakataas sa kanila. Humarap siya kay Lin Jingxian. Ano ang iniisip mo? Mahalumigmig ngunit kalmado ang sagot ni Lin Jingxian. Sa ipinakita niya, wala nang halaga ang kasalukuyang antas ng pagsusulit na ito. Iminumungkahi kong gamitin ang pinakamataas na protocol mula sa mga talaan. Pumikit sandali ang nakatatanda at nag-isip, saka dahan-daang tumango. Mabuti, gawin na natin. Nang marinig ito, napangisi si Zhao Hu na may halong kasamaan. Tingnan natin hanggang saan ang kaiabangan mo, bata. Ilang sandali pa, inihayag ng tagapagsuri ang bagong mga kondisyon ng pagsubok. Hamon, 3 pang-antas, 2 baluting butiki. 10 antas, 2 Thunderhawk. Nang marinig ito, sabay-sabay na napalunok ang karamihan. Eksaminasyon pa ba ito? Kahit ang 2 tunay na Spirit Master ay mahihirapan sa ganitong kalaban. Nakatayo sa entablado, kalmadong tinanggap ni Han-jan ang hamon. Alam din niya, gusto rin niyang malaman kung hanggang saan talaga ang kanyang limitasyon. Lumipad paitaas ang mga Thunderhawk, paikot-ikot para maghanap ng anggulo ng pag-atake. Samantala, ang mga baluting butiki ay pumwesto ng magkatabi, habang malalakas ang huni ng mga Thunderhawk bilang hudyat ng pag-atake, kumilos si Han-jan. Walang pag-aatubili, pinatugtog niya ang kwerdas. Sumabog ang mga nota at nagbago, naging mga maltong mandirigma na sumugod sa harap ng kaaway. Pero agad silang naharang, tumigil dahil sa sobrang kapal ng kalasag ng balat ng mga butiki.
Sa saglit na sandaling iyon, kumilos ang mga Thunderhawk. Bumuga ng bugzo ng asul na kidlat mula sa kanilang mga tuka, nagsanib ito at naging dambuhalang lambat na kuryente na bumagsak mula sa itaas patungo kay Hanzon. Sa ilang segundo lang, nadurog at naluto ang mga maltong sundalo. Pero hindi umiwas si Hanzon. Sa halip, siya mismo ang lumundag pataas, walang takot na sumugod sa mga Thunderhawk. Habang gumagalaw siya, dalawang anino ang lumitaw sa ilalim niya, napakabilis na halos hindi kapanipaniwala. Hindi huminto ang kanyang mga kamay, patuloy na pinipitik ang mga kwerdas. Ang tunog na nilikha ay naging hindi mabilang na magkakapatong at nagsasalubong na mga talam ng puwersa. Ang pyesa ay tinawag niyang Formation Breaker. Sa susunod na iglap, parehong bumagsak at natahimik ang mga baluting butiki at mga Thunderhawk, natambo kung saan sila nakatayo. Habang pinagmamasdan ang tagpo, halos mamotla sa inggit ang mga mata ni Wang Lumao. Buwisit, gaano ba talaga kalakas ang taong ito? At nang opisyal na ipahayag ng instructor na nalampasan ni Han John ang antas na iyon. Hindi na napigilan ng mga piling tao sa silid ng pagmamasid ang kanilang pagkabigla. Hindi kapanipaniwala ang batang ito. Ang mga atake niya gamit ang Zither ay pabago-bago at imposibleng mahulaan. Ang bilis niya ay hindi bababa sa 10 ulit na mas mataas kaysa normal. Wala pa akong nakikitang katulad nito. At ang dalagang kasama niya, si Xia Yue, totoo bang E-rank spirit lang siya? Napakunot ang noo ng nakatatanda sa gitna, saka humarap sa mga anino. Isang mabilis na anino ang biglang lumitaw. Tahimik na sumulpot si Afo sa kanyang likuran. Guro, ano ang inyong utos? Bumaba ang tinig ng nakatatanda, seryoso at mabigat. Taglay mo ang kakayahang alamin ang antas ng espiritu. Pumunta ka ngayon. Gusto kong malaman ang tunay na ranggo ni Xia Yue. Kumislap ng bahagya ang mga mata ni Afu. Sinubukan ko na siyang basahin. Wala akong nakuha. Maaaring pareho ang sitwasyon niya sa batang binibini. Napalingon ang ulo ng nakatatanda, at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ang dalawang tao na yan ay parehong E-rank bago magsimula ang rankang test. Tapos silang dalawa ay nag-contract at biglang naging ganyang kalakas. Nakakapagtaka ito, hindi kaya yung babae ay biglang nagising ang tunay niyang kapangyarihan dahil kaya sa binatang si Hanzon. Pero kahit ang kakayahan mo ay hindi siya maanalisa, at ang bigla niyang lakas ay mula sa pakikipagkontrata kay Han Jiang. Tahimik na tumango ang nakatatanda, saka napaisip ng malalim. May mali dito, kailangan nating ayusin ang pagkikita ni Ling Xin at Han Jiang. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Afu. Siya nga pala, ano ulit ang espiritu ni Ling Xin? Yung tinatakan bilang E-rank. Kumislap ang bahagyang pagkalbo ni Matthew habang sumagot. Shinon Cauldron. Samantala, sa entablado ng pagsusulit, patuloy na tumataas ang hirap ng bawat yugto. Pero bawat pagsubok ay nalalagpasan ni Han John ng walang kahirap-hirap, natatapos niya ng perpekto ang lahat. Gayunpaman, ni minsan ay hindi pa rin niya naramdaman na malapit na siya sa kanyang hangganan. Kaya't sinabi ng isang instructor na nalampasan na niya ang 9 na magkasunod na antas at maaari na siyang umatras. Ngunit kalmado lang na humiling si Han John na subukan ang antas na 10. Pagkasabi niya pa lang, nanahimik ang buong silid, at nagsimula ang mga bulungan at gulat. Sa lahat ng nakakaalam, ang ika-10 pagsubok ay kinasasangkutan ng isang tunay na tier 3 na halimaw. Isang maling galaw lang, siguradong kamatayan. Sa oras na iyon, nagbigay ng huling babala ang instructor. Sa kasalukuyan mong kalagayan, imposibleng magtagumpay ka. Pero nakaupo na si Han John nang nakahalukip-kap ang mga paa. Pumasok siya sa unang yugto ng kanyang pahinga. Dagdag pa ng instructor, ayon sa mga patakaran, hindi dapat lumampas ng 5 minuto ang oras ng pamamahinga. Dahan-daang ipinikit ni Han John ang kanyang mga mata at kalmadong sumagot, alam ko. Kaya't ibigay niyo lang sa akin ang haba ng isang awit. Nang buhayin niya ang kanyang kasanayan sa pagbawi, isang banayad na berdeng liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, nagbigay ng liwanag na kumikinang. Muling sumabog sa ingay ang mga nanunood. Ano ba talaga ang taong ito? Labanan, suporta, dagdag lakas, at pagpapagaling. Ginagamit ba niya ang buong God tier na kasanayan? Kasabay nito, nagkagulo ang silid ng pagmamasid.
Isa itong henyo. Kukuhanin ko siya para sa Distrito 2. Biglang lumakas na parang alon ang aura ni Wei Qing. Gusto mong agawin mula sa Distrito 1, ha? Pero hindi man lang natakot si Lin Jingxian. Bakit hindi? Gawin nating pastahan. Ang taglamig ang makakakuha sa bata. Sa oras na iyon, tumayo ang commander ng ikalimang distrito, si Liu Jingxian. Paano nyo ba naiisip na ang isang taong kayang sumipsip ng enerhiya ng espiritu, magpagaling ng sugat, at magpalakas ng mga kakampi ay ilalagay lang sa harap ng labanan? Isama nyo siya sa akin. Kaya kung bawasan ang casualty sa digmaan ng hindi bababa sa 30% kung may ganito akong kasama. Agad na nagdulot ng matinding pagtutol ang kanyang mungkahi. Imposible, hindi maaari. Habang lalo pang umiinit ang pagtatalo, malakas na ibinagsak ng nakatatanda sa gitna ang kanyang kamao, nagdulot ng malakas na ugong. Tama na, tumahimik kayong lahat. Ang 8 sona ng digmaan ng Daxia ay matagumpay na ginampanan ang kanilang tungkulin. Sama-sama, pinanatili nila ang lakas at kaligtasan ng ating bansa. Matagal ko nang iniisip ang pagtatatag ng ika-9 na sona ng digmaan, ngunit hindi ko mahanap ang tamang pagkakataon. Ngayon, naniniwala akong dumating na ang oras. Ang kanyang mga salita ay naghatid ng pagkagulat sa buong silid. Matalim na kumipot ang mga mata ng 8 commander ng sona. Kaya ba niyang akuha ng ganoong klase ng responsibilidad? Habang sila ay nagtatalo, nagsimula ang susunod na pagsubok ni Han Zhong. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang Tier 3 na insectoid. Ang Crimson Flame Beast. Para makapasa, kailangan niyang mabuhay laban sa pag-atake nito sa loob ng 3 minuto. Umalangaw-ngaw ang nakakabinging alulong ng halimaw na yumanig sa buong arena. Isang pader ng naglalagablab na init ang sumiklab, at ang lakas ng alon ay nagpasalpok sa ilang manunood sa ere. Ngunit nanatiling matatag si Han Zhong, tuwid na nakatayo sa gitna ng larangan. Matatag at walang bakas ng takot. Handa ka na ba, Yu? Mahinang tanong ni Han Zhong. Tumugon si Xia Yue sa kanyang tainga, malinaw at matibay. Anuman ang piliin mong gawin, susuportahan kita. Tumango si Han Zhong. Mabuti, kung ganoon, gawin natin ito. Bilang isang spirit master, hindi ako pumarito para lamang mabigo, kailangan kong mapagtagumpayan ito at makaalis sa sitwasyong ito ng buhay. Mabilis na umatake ang fire monster at nagbuga ng apoy mula sa kanyang bibig. Pero mabilis itong naiwasan ng ating bida nang walang kahirap-hirap. At mula sa likod, nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa ginawang pag-atake ng fire monster. At sa isang iglap, inilapat niya ang kanyang kamay sa Foxy Zither at Bamulong, sa matuwid na kalooban na abot ng libo-libong milya, hangin, sagutin mo ang aking tawag. Sa kanyang utos, nagtipon ang mga hangin mula sa lahat ng direksyon, humahampas at humahagulhol. Napakalakas ng puwersa na nahulog ang peluka ng direktor ng paaralan, at maging ang mga palda ng ilang babaeng estudyante ay napaangat. Makalipas ang ilang sandali, isang higanteng ipu-ipo ang nabuo mismo sa harapan niya. Nasilo ang Crimson Flame Beast, na bigla at biglang iniangat ng mataas sa himpapawid. Sumunod ang isang malakas na dagandong. Pumutok ang ipu-ipo at naghiwa-hiwalay sa libo-libong talam ng hangin na bumaon sa katawan ng halimaw at pinaire-piraso ito. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid, lahat nakabuka ang bibig sa pagkabigla. Diyos ko, nagawa niya. Totoong Tier 3 beast iyon. Sa gilid, halos magkaputol ang panganinawang Lumaw at Xiaomei sa sobrang pagkakakuyom ng kanilang mga ngipin. Buwisit, ninakaw niya lahat ng atensyon. Samantala, nanatili si Han Zhong sa entablado, ubos na ubos ang lakas. Ang paggamit niya ng ganoong mataas na antas ng tugtugin sa zither ay nagdulot ng matinding pasanin sa kanyang katawan. Biglang nagbago ang paligid niya. Binata, binabati kita. Nalampasan mo ang unang yugto at pumasok sa ikalawang lugar ng pagsubok. Umalangaw-ngaw ang kalmadong tinig habang lumapit ang isang lalaking nakasalamin. Lin Jingxian, commander ng ikalawang sona ng digmaan. Mayroon lang akong ilang tanong. Una, sino sa tingin mo ang magwawagi sa huli? Ang mga insectoid ba o ang sangkatauhan? At pangalawa, ngayong isa ka ng spirit master, para saan ka nga ba tunay na lumalaban?
Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at idinikit sa kanyang dibdib at walang pag-aalinlangan na sumagot. Maaaring manalo ang mga insectoid sa ilang laban, pero hindi kailanman matatalo ang sangkatauhan sa digmaan. Naging spirit master ako para ipagtanggol ang ating mga tahanan, para pangalagaan ang kapayapaan ng ating bayan, at ibalik ang watawat ng Daxia sa bawat pulgada ng lupang nawala, upang muling maibangon ang kaluwalhatian ng ating bansa. Pagkasabi niya, nagpalakpakan ang mga nanunood sa viewing room. Lumapit ang nakatatanda na may ngiti sa labi. Kung ganoon, binata, handa ka bang tanggapin ako, si Li Shatong, bilang iyong guro? Nang marinig ang pangalan, nayanig si Han John. Si Li Shatong, ang maalamat na figure mula sa pinakamalakas na angkan sa Daxia, ang pamilyang Li. Noon, nang magsanib puwersa ang tatlong emperador ng insekto para wasakin ang Daxia, muntik nang mabura ang bansa. Sa pinakadilim na oras na iyon, mag-isa lamang na humarap si Li Shatong laban sa tatlo at pinaslang ang lahat ng mga ito, kaya't nabago ang takbo ng digmaan. Sa pagbabalik tanaw sa maalamat na gawaing iyon, tumingin si Han Jiang sa mabait na nakatatanda sa kanyang harapan, naglalagablab ang paghanga sa kanyang mga mata. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhad siya at yumuko ng may sukdulang paggalang. Guro, buong puso ko kayong tinatanggap bilang aking guro. Natawa ng malakas si Li Shatong at itinayo siya. Mahusay, mas lalo siyang nagustuhan ni Li Shatong kaysa sa mga bata na sobrang arrogant. Ito ang regalo ko para sa unang pagkikita natin, sabi niya. Ang singsing na ito ay ipinandi mula sa mga buto ng isang Tier 9 Insect Emperor. May napakalaking espasyo sa loob na parang walang hanggan. Sa ngayon, iyon na ito. Paliwanag pa ni Li Shatong, kayang takutin ng singsing na ito ang mga mababang tier na halimaw, pero kapag sinalubong mo ang mas malalakas, maaaring lalo ka nitong hamanin at mas mabagsik ang pag-atake nila. Kung ayaw mong isuot palagi, hindi mo naman kailangang suotin araw-araw. Bago pa man matapos ang paliwanag, dali-daling ipinasok ni Han John ang singsing sa kanyang daliri. Tawang malakas ang pinakawalan ni Li Shatong. Mabuti. Iyan ang tama, hindi katulad ng mga duwag na hindi man lang manggahas magsuot nito. Tinutukan niya ng matulis na tingin si Lin Jingxian. Okay, tama na ang pagpapakilala. Kayo ng dalagang ito, pagkatapos ng napakahirap na eksamen, tiyak na pagod na kayo. Medyo nasa good mood ako ngayon, mas maganda sigurong kumain muna tayo sa hotpot. Ipapakilala ko sa inyo ang inyong mga senior brothers. Di nagtagal, dumating sila sa kilalang hotpot restaurant. Pagkakaupo ng lahat, sinimulan ni Li Shatong ang pagpapakilala. Ito ang inyong second senior brother, si Lin Jingxian. Nakilala niyo na siya. Narito rin ang third senior brother na si Yi Qiu, ang fourth senior brother na si Shen Jiki, at ang fifth senior brother na si Liu Jingchun. Tumuloy sina Han John at Xia Yue, agad silang tumayo at yumuko. Magandang araw po, mga senior brothers. Ngumiti ng mainit ang third at fourth brothers. Ang sixth brother ninyo ay nakastation sa hangganan kaya hindi siya makalabas. Ang seventh brother naman ay nasa ibang bansa, hindi rin siya makadalo. Bago matapos ang paliwanag, biglang may lumitaw na tao sa likuran ni Han John. Hindi na kailangan pang magpakilala, sabi nito. Nandito na ako. Habang nagsasalita, iniabot ng 8th senior brother ang isang maliit na papel kay Han John. Ito ang numero ko. Tawagan mo ako kung nasa malubhang panganib ka. Ngunit tandaan mo, isang beses lang kitang tutulungan, kaya naman pag-isipan mong maigi kung kailan mo ako tatawagan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nawala na lang siya na parang bula. May kakaiba talagang pagkatao ang tao na iyon, bulong niya. Pagkatapos noon, naglabas si Lin Jingxian ng supot ng mga regalo mula sa mga senior brothers, mga fighting techniques, isang pinatibay na combat robe, at ilang kapaki-pakinabang na gamit. Taos-puso na nagpasalamat si Han John bago niya tinanggap ang mga handog. Hindi naglaon, biglang pumasok ang isang mataba at malakas na babae sa private room ng sumisigaw. Anong ibig sabihin nito, Xia Yue? Matagal mo nang sinusuportahan sa tahanan ng pamilya namin, tapos ngayon nandito ka na parang nag-e-enjoy sa marangyang buhay na hindi mo pinaghirapan. Namula ang mukha ni Xia Yue nang makita ang babae. Mabilis siyang tumayo para magpaliwanag,
pero inakala ng babae na nagmamarcha siya. Itinaas nito ang kamay para sampilan ang mukha ni Xia Yue. Sa tamang oras, nagawang hawakan ng ating bida ang kamay ng matabang babae at naprotektahan si Xia Yue. Galit na galit ang matabang babae at sinigawan ang ating bida na bitawan siya. Galit na tumingin ang babae kay Han John. Ikaw ba ang lalaking umaangkin sa pamangkin ko? Nagtanong naman ang ating bida ng, ano ba ang pakialam mo, saka ano ang kailangan mo sa amin? Gara pa lang sumagot naman ang matabang babae ng, ako ang nag-alaga at nagpalaki kay Xia Yue. Kaya naman kung nais siyang kunin sa akin kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Napakagat ng labi si Xia Yue, at dahil sa matinding galit na kanyang naramdaman, malakas siyang sumigaw. Auntie tama na, sabihin mo na ang mga masasamang salita sa akin, huwag lang sa kaibigan ko. Napatingin saglit ang babae, saka biglang sumabog ang galit niya. Ano yun? Sumagot ka sa akin. Akala mo dahil pumasa ka sa isang maliit na pagsubok, hindi ka na matatalo. Itinuro ng matabang babae si Xia Yue at nag-eskandalo. Ang tiyo ng pamangkin ko ay nagtatrabaho sa 4th District. Isang salita lang mula sa akin, at ikaw ay ma-blacklist sa buong mundo ng spirit contractors. Nang marinig ito, nagulat ang 4th senior brother na si Shen Jiki at muntik nang magsalita para magtanong, subalit napahinto siya ng bigla. Sino ka ba? Walang humiling ng opinyon mo, galit na sigaw ng babae. Pagkatapos ay inusok niya ang daliri kay Li Shatong at nagsabi, ikaw dyan, hindi ba lolo ka ni Han John? Makinig ka sa akin, matanda. Kung gusto mong kunin si Xia Yu, dapat magbigay ka ng tamang bayad, pera, bahay, kotse, lahat-lahat, at lahat iyon nakapangalan sa akin. May mga kamag-anak ako sa 3, 4, at 5 distrito. Subukan mong tumanggi at tingnan natin kung anong mangyayari. Sisirain ko ang buhay mo. Inihampas ni Li Shatong ang kanyang kamay sa mesa at galit na tumayo. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan at malakas na sumigaw. Ano pa ang tinatayo nyo dyan? Tinawag niya akong matandang walang kwenta sa harap ng lahat. Nagngingit-ngit din ang ibang pinuno ng distrito. Ano to? Paano napasok ang basurang tulad nito sa koneksyon ng ating mga distrito? Pero nanatiling mayabang ang babae. Sige, tumawag kayo ng backup. May malalakas din akong koneksyon. Ngunit biglang tumunog ng malakas ang telepono mula sa kanyang bulsa. Pagkasagot niya, may sumigaw agad sa kabilang linya. Tarantado ka ba? Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya natin? Simula ngayon itinatakwil na kita at hindi na kita tinuturing na kamag-anak. Tapos na tayo, huwag mo na akong tatawagan pa kailanman. Samantala kalmadong nakatayo lamang si Li Shatong at nagtanong, ano na? Nasaan na ang ipinagmamalaki mong kamag-anak? Hanggang yabang ka lang pala, pangit na matabang babae. Hindi pa man nakakapagsalita ang matabang babae nang biglang may tumawag ulit sa kanyang cellphone. Kung gusto mong mamatay, mag-isa ka. Huwag mo kaming idamay. Huling babala, lumayo ka kina Han John at Xia Yu. Namutla ang muka ng babae at malakas na bumagsak sa sahig, hindi niya maintindihan kung bakit ang lahat ng pamilya niya ay itinatakwil na siya. Pumasok ang isang staff ng restaurant at magalang na nagsabi, Ma'am pakiusap, umalis na po kayo, ang mga taong ginugulo nyo ay hindi nyo kilala. Pero imbes na umalis, nagpagulong-gulong sa sahig ang babae at nagwawala. Sumigaw ito ng malakas at sinabing ang isang normal na taong katulad niya ay inaapi ng mga taong awakening. Nagmukhang madilim ang mukha ni Li Shatong. Sapat na, sa simpleng galaw ng kamay, pinalipad niya ito palayo ng napakalayo. Napayuko si Xia Yu sa kahihiyan. Pasensya na, guro, kasalanan ko ito, ngunit ngumiti lang si Li Shatong ng mabait. Simula ngayon, ituring mo kaming tunay mong pamilya. Huwag ka nang bumalik sa lugar na yon. Titira ka na kay Han John sa bahay ko. Naantig ng husto si Xia Yu at agad na nagpasalamat. Tinuwanan lang ito ni Li Shatong. Huwag ka nang maging masyadong formal. Kumain na tayo. Habang inilulubog niya ang mga sangkap sa mainit na sabaw, nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa tamang paraan ng pagkain sa siyam na grade ng hot pot. Ang gitna ay para sa mga gulay na mabilis lutuin. Ang 4 na malalaking bahagi sa gilid ay para sa mga pangunahing pagkain.
At ang 4 na maliliit na sulok ay para sa mga sangkap na kailangang pakuluan ng mas matagal. Narinig ito ni Han John at nag-isip, Guro, alin naman ako doon? Mabilis lutuin, mabagal, o pangmatagalan? Tumawa si Li Shatong. Hindi ko masasabi. May kanya-kanyang landas ang bawat isa. Hindi yan pwedeng idikta ng iba. Muling napatingin sa mesa si Han John at nag-isip ng malalim. Biglang napahinto si Li Shatong. Sandali lang, nasaan ang bituka ng baka ko? At ang hiniwa kong karne. Pagkasabi niya yun, dahan daw ang itinulak ni Xia Yu ang kanyang mangkok na halos umapaw sa dami ng karne papunta kay Han John. Nakita ito ni Han John at dali-daling tinakpan ang mangkok, sabay palat ng usapan. Oo nga pala, bakit wala rito ang mga asawa ninyo, mga Kaisendong spirit partner ninyo? Umiling si Lin Jingxian at ngumiti ng pilyo. Kita mo na, hindi pa kayo nagsasama sa isang silid. Kapag ang isang spiritual contractor ay nakipag-ugnay ng ganap sa kanilang kapareha, nakakakuha sila ng maliit na kakayahan na makapagparami ng kapangyarihan. Hindi ito sobrang lakas, pero napakakapakipakinabang. Ang mga contract spirit ay may 2 anyo, maaaring bagay o kaya'y nag-aanyong tao. Sa mga oras na ito, ang mga kapatid ninyong babae ay nasa anyong tao at nakikipaglaban sa mga halimaw. Habang nagpapatuloy, ipinaliwanag na ang mga contract spirits ay hindi lamang basta nakikipaglaban bilang iisa, kundi kaya ring kumilos ng mag-isa. Noon ay nagtanong si Lin Jingxian, puno ng kuryosidad. Si Xia Yu ba ay talagang isang E-rank contract spirit lang? Dahil magkakapatid na rin sila sa iisang turo, hindi nagtago si Han Zon. Ibinahagi niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ugnayan kay Xia Yu. Wika niya, si Xia Yue ay isang ganap na E-rank lamang noong umpisa. Pero dahil may ability ako na gisingin ang kanyang divinity, kaya naman nakipag-contract ako sa kanya at nagising ang kanyang tinatagong SSS rank. Nang marinig iyon, napasinghap ang lahat. Hindi maaari. Ang ganitong uri ng kakayahan, wala pa kaming narinig na katulad nito. Doon ay nagsalita si Master Li Shatong. Ang talento mo ay dapat manatiling sikreto. Tayo lamang ang dapat makaalam nito. Isa pa, ipapagawa ko na ang iyong mga talaan ay mailagay sa pinakamataas na antas ng seguridad. Walang makakakita nyo nang wala ang pahintulot ko. Matapos iyon, sinimulan ng mga senior brother ang pagbibigay ulat tungkol sa kalagayan ng kani-kanilang war zones. Nang wala siyang marinig kundi magagandang balita mula sa mga hangganan, lumino ang mukha ni Li Shatong at tumayo. Halikayo, magdiwang tayo para sa hinaharap ng Daxia. Matapos ang ilang tagay, bumalik ang bawat senior brother sa kanilang sariling rehiyon upang ipagpatuloy ang pagbabantay sa mga hangganan. Kasunod nito, sina Han Zon at Xia Yue ay sumama kay Master Li Shatong patungo sa kanilang bagong tahanan. Labis na ikinagulat ni Han Zon na may bahay pala ang kanyang guro sa Deep Blue City. Ipinaliwanag ni Li Shatong, ang lungsod na ito ang bayan ng aking asawa. Ngunit nang tanungin ni Han Zon kung bakit hindi nakatira roon ang kanyang asawa, biglang natigilan si Li Shatong. Nanigas ang kanyang katawan at may hapdi sa kanyang mukha nang mahina siyang nagsalita, namatay siya sa digmaan. Ang mundo ay nakakaalala sa akin, si Li Shatong, bilang taong nakabago ng agos ng digmaan at nakapatay sa 3 Bug Emperors. Ngunit walang nakakaalala sa pangalan niya. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong magiging halaga. Tumahimik sina Han Zon at Xia Yue, mabigat ang ekspresyon. Patawad, Master, hindi namin sinasadya na maungkat ang masakit na alaala. Ngunit hindi sila sinisi ni Li Shatong. Sa halip, binigyan niya si Han Zon ng time na paalala. Kailangan mong ituring ng mabuti si Xia Yue. Ang mga contract spirit ay hindi lang mga kasangkapan sa laban. Sila ay mga buhay na nilalang, humihinga, may sariling damdamin. Sila ang kalahati ng iyong pagkatao. Lubos na nagpasalamat si Han Zon sa karunungan at yumuko. Mahina siyang nagtanong, Master, ano ang pangalan niya? Dahil hanggat may isang tao na nakakaalala, kailanman ay hindi siya tuluyang mawawala. Nang marinig iyon, napuno ng kaliwan ang mga mata ni Li Zudong. Tunay ngang kakaiba ka kumpara sa iba. Gusto ko ang iyong diwa. Ang pangalan ng asawa ng iyong guro ay Ling Mei. Sa maalamat na labang iyon, nakapatay ako ng isang Bug Emperor,
ngunit siya ang nag-alay ng buhay upang talunin ang dalawa. Dapat ang karangalan na natatamo ko ngayon dahil sa pagligtas sa mundo ay kanya, dahil siya lang naman ang nakapatay sa dalawang makapangyarihang Bug Emperor. Matapos iyon, sinabi niya kina Han John at Xiaoyu na magpahinga. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas, may hawak na larawan, at bamulong, Xiaomei, hindi ko na maalala kung kailan huli kong tiningnan ang buwan. Doon ay lumapit sina Han John at Xiaoyu. Master, dahil wala na siya, kami na ang sasama sa inyo sa ilalim ng buwan. Ang salitang iyon ay gumising sa mga alaala ng kanyang kabataan kasama si Ling Mei, maiinit at mapait na alaala. Ngunit agad niyang tinipon ang sarili at nagsalita ng seryoso, upang maprotektahan ang mga mahal natin, dapat mayroon tayong lakas na gawin iyon. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang ituro kay Han John ang pinakamatindi niyang martial art. Sa isang malakas na sigaw, itinulak niya ang kamao pasulong at isang napakalaking puno, halos 2 metro at kalahati ang lapad, ay nabiyak sa dalawa. Ang martial art na ito ay tinatawag na 8-lock fist. Nagtataglay ito ng 8 selyo, bawat isa ay tumutugma sa nakatagong vital point sa loob ng katawan ng tao. Kapag ang lahat ng 8 ay nabuksan, ang nagsasanay ay lumalagpas sa pisikal na limitasyon ng kanyang katawan. Ngunit bago pa matapos ni Li Shatong ang kanyang pagpapaliwanag, biglang umalangaw ang parehong aura sa paligid ni Han Jiang. Master, ito ba ang ibig ninyong sabihin? Nabigla si Li Shatong. Tinitigan niya si Han Jiang at mababakas sa kanya ang matinding pagkagulat. Tinanong agad ni Master Li Shatong kung paano iyon nagawa ni Han Zon. Sagot naman ni Han Zon na parang wala lang, na sinunod lang niya ang kanyang instinct para mahanap ang mga lock. Pero bago pa siya matapos magsalita, bigla nang itinaas ni Li Shatong ang kanyang manggas at sumugod. Hayop ka, bata! Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang 8-lock fist sa totoong laban. Sigaw niya. Sa isang iglap, tumilapon si Han Zon at bumagsak ng malakas ng halos 2 metro ang layo. Habang nakahandusay ito sa lupa, napangisi si Li Shatong. Hindi palaging maganda ang sobrang talino at talento. Minsan kailangan ding pakinisin ang matalim na gilid. Pumikit si Li Shatong at mababakas sa mukha niya ang matinding kagalakan, dahil para sa kanya isang malaking karangalan ang magkaroon ng estudyanteng matalino at talentado. Makalipas ang ilang sandali, umalangaw sa buong vilya ang mga sigaw ng nasasaktan. Hindi nagtagal, bagbog at sugatan na si Han Zon at inalalayan ni Xiaoyu pauwi sa kanyang kwarto. Kinabukasan, pagdating ni Han Zon at Xiaoyu sa Qingting Academy, agad silang sinalubong ng mga panunuya at bulong-bulong. Hindi ba't siya yung SSS-ranked spirit contractor na gumawa ng ingay sa exam? Sabi ng isa, oo, gumawa nga ng ingay pero nauwi rin sa parang basurang itinapon, dagdag pa ng isa. Nangangitim ang mukha ni Xiaoyu sa galit at muntik ng sumagot, pero pinigilan siya ni Han Zon. Huwag mong sayangin ang oras mo. Mas lalong maingay ang langaw kapag pinapansin, mahinahon niyang sabi. Wala na siyang idinagdag pa at dumiretso na sila sa opisina ng punong guro. Nagmumukhang mabigat ang loob ni Principal Chun Guangpo. May masamang balita ako, aniya. Ayon sa utos mula sa taas, kailangan niyong magulat agad sa City Guardians. Magsisimula kayo sa pinakababa, hahawak ng mga assignment sa frontlines. Heto ang opisyal na utos. Kailangan niyo nang pumunta roon kaagad. Makikita ang bahid ng pagkadismaya sa mukha ng principal. Alam kong sayang ang talento niyo, pero ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Ang utos na ito ay galing sa mas mataas. Tinanggap naman ito ni Han Zon nang walang reklamo. Payapa ang kanyang tingin. Siguro ito na nga ang landas na tinutukoy ng aking guro, bulong niya sa sarili. Sa labas ng opisina, nakikinig pala si Wang Lumao at ang kanyang grupo. Lalo silang naging mayabang. Han Zon, sabi ko naman sa'yo, hindi mo ako ka-level. Kahit pa pumasa ka sa pinakamahirap na exam, kapag nakalaban mo ang mga makapangyarihan, tiyak patay ka pa rin, pagyayabang ni Wang Lumao. Tahimik lang si Han Zon. Pagkatapos, naghanda ang mayabang na binata at tinikop ang kanyang kamao. Naghahanda siya para sugurin si Han Zon. Ano, papalag ka ba Han Zon? Nagsanay na ako kagabi kasama si Xiaomei, hindi na ako katulad ng dati,
mas naging doble na ang lakas ko ngayon. Kaya kung iniisip mong matatalo mo ako, pues, nagkakamali ka. Pinuno niya ng spiritual energy ang kanyang kamao at sumugod kay Hanzon. Pero sa mismong sandali na nagbanggaan ang kanilang kamao, umalangaw ang matinding tunog, kasunod ang sigaw ng matinding sakit ni Wang Lumao na umabot sa buong pasilyo. Sinamantala ni Hanzon ang pagkakataon at muling sumugod. Isang mabigat na suntok ang tumama diretso sa mukha ni Wang Lumao. Bumagsak itong walang malay, sa sahig. Yun lang. Malamig na sabi ni Hanzon. Pagkatapos, mahinahon niyang hinawakan ang kamay ni Xia Yu. Halika na, nararapat lang sa kanya ang nangyari. Panahon na para mag-report tayo. Pagkaalis nila, agad lumabas si Principal Chun Guangpo at sumigaw, "Bilasan ninyo, tumawag kayo ng medic, may pangit na binata dito na bigla na lamang natumba dahil sa kayabangan." Dalhin siya agad sa infirmary. Samantala, dumating na sina Hanzon at Xia Yu sa headquarters ng City Guardians. "Magandang araw, nandito kami para mag-report," sabi ni Hanzon. Napahinto sa paglalaro ang binatilyo sa front desk at agad silang tiningnan ng mabuti. "Teka, kayo ba yung SS-ranked spirit contract users mula sa Deep Blue City? Kayo pala yung sinabihan ni Vice Captain Zhao na dapat bigyan ng espesyal na atensyon." "Oo, espesyal na atensyon," mabilis niyang sabi habang nagtatype sa system. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. "Ayos na, opisyal na kayong nakarehistro.